Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay sumandaling manalangin. Makapangyarihang Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa araw na ito na kami ay muling nagkasama-sama upang patuloy na sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, na ang inyong presensya sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at sa mga salitang aming pagbubulay-bulayan, patuloy po kayo mangungusap na mayroong kapangyarihan. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nais ko pong muling balikan yung atin pong naging mensahe ng nakaraang linggo, kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po natin, in the name of Jesus, there is newness in life. In the name of Jesus, there is absolute experience of love and forgiveness. There is miracle that will continue to happen. And there is an extraordinary demonstration of boldness and power. Naging hamon ko po nung nakaraang linggo na yung katanungan na saan ka dapat manindigan? Doon ba sa takot na nararanasan natin ngayong pandemic? O ikaw ay patuloy na mananalig sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon? At patuloy nawa na manalig tayo na mayroong kapangyarihan na mararanasan tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hindi lamang dito nagtapos yung ating pagbubulay-bulay. Nais ko pong ipagpatuloy natin ito ng mas malalim at nais kong tingnan natin, no? Dahil tinatawag po natin yung ating mga sarili na tayo ay mga Kristiyano o tayo po yung mga taong nananalig sa Diyos. Ang tanong ko po sa araw na ito ay ganito: gaano ka ba kaseryoso sa iyong pagiging Kristiyano o sa iyong pagiging mananampalataya? Lagi ko po sinasabi sa ating mga kapatid sa panahong ito, kapit lang sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag kang bibitaw. No, ito po yung mga kataga na lagi ko pong binabanggit. Pero tingnan po natin, no, ano ba yung inaasahan natin? At ano ba yung inaasahan natin na gustong gawin ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya? At meron pong ilang mga bagay na gusto ko pong tingnan natin o reviewin po natin dito sa Ebanghelyo ni Juan na siyang atin din pong lectionary reading sa araw na ito. At tingnan lang po natin yung ilang mga bagay na mga talata na muling magpapatibay at magpapalakas sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Una, doon po sa John chapter 1 verse 12. Ano po ang sabi doon? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So ito po yung isang bagay na makikita natin dito sa Ebanghelyo ni Juan na ang lahat ng sumampalataya, ano pong nangyari, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya tayo po ngayon na nalig sa Panginoon ay mga anak po tayo ng Diyos. At hindi lamang po yun, dun po sa pinakamahalagang talata sa aklat o Ebanghelyo ni Juan, sa Juan Kabanatang 3, talatang 16, alam po natin yun na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. At ang sabi dito, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito po, ano po ang inaasahan natin na gagawin ng Diyos sa atin na mga nananalig sa Kanya? Tayo po ay hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun po yung mga salita na atin pong pinangahawakan dito po sa Ebanghelyo ni Juan. At meron pa po tayong makikita dito po sa Juan Kabanatang 10, talatang 10, John chapter 10, verse 10. Ang sabi rito, dumarating lamang ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Sa ibang translation po, sabi doon, naparito ang ating Panginoon Jesucristo upang tayo bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Dito ang ginamit po ay masagana. Yun po yung
buhay na kasiyasiya at ganap. No, dito po. Kaya makikita lang po natin na meron pong pagkakaiba sa translation, pero parang ang sinasabi dito kapag ang buhay ng tao ay masagana, yun po ay isang kasiyasiyang buhay. At hindi lamang yun, meron tinatawag na wholeness of life, na meron tayong kaganapan do sa atin pong buhay. Ngayong araw pong ito, nais kong matapos nating balikan ito pong mga binabanggit sa Ebanghelyo ni Juan, tingnan po natin na meron pong sinasabi dito sa mga talatang ating pagbubulay-bulayan ngayon na ang mga nananatiling nananalig at nakaugnay kay Jesus ay inaalagaan at pinapasagana. Alam mo ninyo, napakagandang pakinggan yung merong nag-aalaga, merong nag-iingat sa iyo, at ikaw ay tinutulungan para ikaw ay magkaroon ng kasaganahan ng buhay. Katulad ng sinabi doon sa John chapter 10 verse 10, na parito ako upang ang tupa, no, yung ibig sabihin yung mga nasa kanyang kawan ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto ko pong tingnan natin mga kapatid dito po sa binasa natin na lectionary reading natin sa Gospel of John chapter 15 from verse 1 through verse 8. No? I-reviewin po natin uli. Ang sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Kaya dito po makikita ho natin na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na siya ang puno ng ubas. Ang Ama ang tagapangalaga nitong puno. Ibig sabihin, nakikita ho natin dito yung relasyon ng ating Diyos Ama at ang ating Panginoon Jesucristo na mayroong pag-iingat at mayroong pag-aalagang ginagawa ang Ama. Alam ito ng ating Panginoon at ibinabahagi niya ito sa kanyang mga alagad. Bakit iniingatan? Ang sabi doon sa verse 2, dahil inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis. No, ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Dahil nakikita ho natin dito kalooban ng ating Diyos, na ating Ama, yung tayo ay maging mabunga sa buhay na ito. Kaya nga tayo'y kanyang inaalagaan, tayo'y kanyang iniingatan. At dito, yung pag-aalagang sinasabi ng ating Panginoon ay nakaugnay po doon sa salitang nililinis yung bawat sangang nagbubunga. Ano pong ibig sabihin ng paglilinis na ito na binabanggit? Kung titingnan po natin yung isang larawan na ito po isi-share ko sa inyo, makikita natin dito ang isang puno na sabi nga yung puno ng ubas. At makikita natin napakasagana ng bunga. Yan, yung pinapakita po dyan sa picture na yan. Na ito po ay isang kapahayagan na pwede hong lumago na ganito. At hindi po ito mangyayari kapag walang nag-aalaga dito sa punong ito. At lalong hindi ito mangyayari kapag yung sanga na sinasabing tayo na mga alagad ng Panginoon ay hiwalay doon sa puno. Kaya nga, anong sinasabi dito sa John 15 verse 3? Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So meron pong kaugnayan yung salita ng ating Panginoon Jesucristo dito po sa pagbubunga natin ng masagana. At binanggit niya rin yung tungkol sa kaugnayan. Ang sabi niya rito, manatili kayo. So yung connection, na manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. No, hindi pwedeng nakaiwalay. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Mga kapatid, nung sinabi ng ating Panginoon na dito sa verse 5 na ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, sabi, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Maraming mga mananampalataya ang punong-puno ng mga pangamba, ng mga pag-aalala, ng takot sa panahong ito ng pandemic. At talaga namang totoo na tayong lahat ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok ngayong pandemic na ito. Yung iba'y nagkakasakit, yung iba'y nawala ng hanap buhay, no? At maraming mga bagay pa ang naapektuhan
ng ating dating normal na pamumuhay. At ngayon ho ay ibang-iba na yung takbo ng buhay ng mga tao. Hindi nga natin alam kung ano nga sa ating hinaharap. Pero kapag tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon at maririnig natin na mayroong bilang alagad ng Panginoon, na tayo ay nakaugnay, no, sa ating Panginoon Kristo at mayroong Ama na nag-aalaga upang tayo ay ingatan at mamunga. Ito po ay nagbibigay sa atin ng ganap na kapayapaan sa ating puso at meron po tayong pag-asa. Mahalaga po dito yung sinabi ng Panginoon na wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kaya nga lagi natin sinasabi, manatili sa pananampalataya, manatiling nakaugnay. So dalawang bagay po yung pinag-uusapan natin dito. Yung pananatili, tinanong natin, tuloy natin yung talatang ating binabasa. Sa verse 6, sabi, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon, gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. So ibig sabihin hindi ho nagiging maganda ang takbo nitong mga sangang ito kapag sila ay nahiwalay dito sa puno. Hindi pa naman ho pinag-uusapan dito yung about Judgment Day na yung impyerno, kundi ang pinag-uusapan pa lamang dito ay yung pamumuhay natin, kung paano tayong magiging mabunga. No? Siguro lahat naman ho tayo sa panahon ito ng pandemic, meron ho tayong mga naririnig na mga tao na lalo pang nagiging lalong pinagpapala yung kanilang buhay at meron silang magandang patotoo kahit sa gitna nitong pinagdaraanan natin. At meron pong mga tao na mga mananampalataya na sa panahon ngayon ay patuloy na nagiging magandang huwaran yung kanilang buhay. Dahil nga nakikita pa rin yung pagpapala ng Diyos sa kanila. Sila pa rin yung mga nakakatulong sa maraming mga tao. Kaya nga napakaganda ho nitong community pantry na ito, no? Na tayo ay mayroong pagkakataon na tumulong, na ipakita ho natin yung pagpapala ng Panginoon na ito ay ating binabahagi. At ito po ay isang magandang patotoo ng ating pong pagkatao, ng ating karakter sa panahong ito ng pangangailangan. Kaya nga yung pag-ibig ng Diyos ay nararamdaman ng mga taong nangangailangan sa pamamagitan ng pag-ibig na yun na dumadali sa atin at atin pong ipinapahayag. No? Isang konkretong pagtulong at pagmamalasakit na mula ho sa atin. Na kahit tayo din ay dumadaan sa mga pagsubok, hindi ho tayo napipigilan nitong pandemyang ito upang ipahayag yung ating pananampalataya. Bakit po? Kasi meron ho tayong pinanghahawakan. Ito po yung isa sa mga susing talata na gusto kong ating patuloy na panghawakan. Sabi rito sa John 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita. Natandaan po ninyo ang sabi, nalinis na tayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, sabi na ating Panginoon. Kaya ibig sabihin nung sabihin niya na kung nananatili kayo sa akin, no? At nananatili sa inyo ang aking mga salita, hindi ho natin pwedeng paghiwalayin ang Panginoon Kristo at yung kanyang aral, yung kanyang salita, yung mga nadinig natin, yung kanyang mga pangako, hindi ho pwedeng maghiwalayan. Kaya nga kapag tayo nananatili sa Panginoon, dapat nananatili sa atin yung kanyang salita. At yung kanyang salita naman ay patuloy nating ipinamumuhay. At ang ibig sabihin po nun, tayo nga ay tunay na nananatili sa ating Panginoon. Kaya meron hong magandang sinasabi dito na pwede nating tingnan na ito ay isang pangako. Sabi niya, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Kaya nga sa wikang Banyaga, if you remain in me and my words remain in you, you shall ask anything you wish and it shall be given to you. Hindi lang ho yung need, kundi yung wish, no? Yung mga bagay na talagang naiisip lang natin. Kaya yun po yung kapangyarihan. Hindi lamang yung kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon, kundi dahil nga patuloy tayong nakaugnay sa Kanya. No, yun po yung gusto kong makita natin na mas malalim na kapahayagan na maaring may kapangyarihan na ang pangalan ng Panginoon. Meron siyang kapangyarihan para kumilos. Pero kung tayo naman ay hiwalay sa Kanya, hindi tayo nananatili sa Kanyang mga salita
Ano pong ibig sabihin ng pananatili sa salita? Mamaya po i-illustrate po natin dito sa isang kwento na nandito rin po sa John. Pero napakaganda ho yung sinasabi sa verse 8. No? Ito na po yung pinakahuling talata natin dito sa ating pinagbubulay-bulayan. Ang sabi rito, na pararangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Kaya tayo iniingatan, kaya tayo inaalagaan ng Panginoon para tayo ay mamunga ng sagana. At gusto ko pong tingnan ho natin itong magandang ilustrasyon na ito. No, meron pong isang picture dito na ini-illustrate ho ang yung isang puno. Pakikita ho natin dito na pinapakita na Jesus is the vine. No, siya po yung puno. At dito naman pinapakita rin na we as believers are the branches. Tayo po yung mga sanga. At ito pong bunga, sabi nga yung mga grapes na marami na yan po yung the Holy Spirit produces is fruit. No, kaya nga kapag yung ating buhay ay puspos ng salita ng Panginoon, nakakakilos ang banal na Espiritu para tayo, may kapangyarihan tayo sa ating buhay at mamumunga ng sagana. Yung ating pong character, attitude, yung ating pag-ibig ay buhay, tayo ay nakakatulong sa ating kapwa. At ang banal na Espiritu, tinutulungan tayo. Kaya nga tayo pinapalakas. No? Spiritually, malakas tayo. Emotionally, matatag tayo. Meron tayong mental health, no? Na sa kailangan natin sa panahon ngayon. At tayo, dahil tayo walang karamdaman, nakakakilos tayo at nakakatulong, nakakapagtrabaho. Marami pong mga implikasyon kapag tayo ay nananatili sa ating pananampalataya at kaugnayan sa Panginoon. Nais ko pong tingnan natin yung doon sa John chapter 4, 46 to 53. Ikukwento ko na lamang po. Ito po ay tungkol sa ng ating Panginoon ay bumalik doon po sa Galilee. Alam po natin doon po sa Cana, Galilee, doon po ginawa ng Panginoon yung first miracle, turning water into wine. At hindi lamang yun, dahil doon marami rin po yung nakakilala sa ating Panginoon. At meron pong isang tao sa bayan ng Capernaum na isa pong pinuno ng pamahalaan. At hinanap niya ang Panginoon nung mabalitaan niyang bumalik sa Galilee, pinuntahan niya at sinabihan niya na kung pwede ay pinakiusapan niyang pumunta sa Capernaum at sumama sa kanya para pagalingin yung kanyang anak na mayroong karamdaman na nung panahong yun ay naghihingalo na rin. Pero sinabi ng Panginoon, kinakausap niya yung mga tao dito po sa Galilee at ina-address niya yung mga taong nakikinig sa kanya. Sinabi ng ating Panginoon dahil may nagtanong sa kanya, ano bang himala ang ipapakita mo? Kaya sabi ng Panginoon doon sa verse 48, sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng himala, no? O ng kababalaghan, hindi kayo sasampalataya. Tayo na po, no, sabi ng pinuno sa ating Panginoon, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Pero ito po yung sagot ng ating Panginoon. Umuwi na kayo. Gagaling ang inyong anak. At ang sabi rito, naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Napakahalaga po nitong sentence na ito, yung sinasabing yung lalaking ito na galing sa Capernaum na naghihingalo na yung anak at sinusundo niya lang ang Panginoon, hindi sumama ang Panginoon sa kanya dito po sa usapang ito, kundi ang sinabi lang ng Panginoon, umuwi na kayo, gagaling ang iyong anak. Yung salitang yon ay tinanggap itong lalaking ito. No? At sabi rito, naniwala siya at umuwi na. Ibig sabihin, sumunod siya sa sinabi ng Panginoon at pinaniwalaan niya na may kapangyarihan yung salita na yon ng ating Panginoon. Ang sabi po sa verse 51, sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin, itong lalaking pinuno, at sinabing gumaling na ang kanyang anak. No, verse 52, tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya ay mawala ng lagnat, tugon nila. Doon sa verse 53 ang sabi po, naalala nitong lalaking ito ng ama na noong oras na yun,
sinabi sa kanya ni Jesus, gagaling ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, kagaya ng tanong ko kanina, gaano ka kaseryoso sa iyong pananampalataya? No? Napakahalaga dito yung salitang ang mga nananatiling nananampalataya o nananatiling nananalig at nakaugnay. Paano tayo nakaugnay? Pinahalagahan natin yung salita ng Diyos. Pinahalagahan natin yung mga utos niya at tayo ay sumusunod. Yun po yung ibig sabihin na tayo ay nananatili. At kapag tayo ay nananatili, ang sabi rito, patuloy yung pag-aalaga ng ating Ama sa atin. At tayo ay pinapasagana niya. Hindi lamang pinapayaman, no? Hindi po yung ibig sabihin ng kasaganahan, no? Kundi ang aking ibig sabihin dito, hindi ka mangangailangan sapagkat lahat ng mga bagay ay dumarating sa iyo. No? Maaring hindi ito sobra-sobra, pero magagamit mo ng iyong pamilya at gagamitin ka rin ng Panginoon para makatulong sa iba. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po sa atin itong pag-aaral na ito na atin pong panghawakan. No, na ito pong tema natin ito, ang nananatiling, nananalig at nakaugnay kay Jesus ay inaalagaan at pinapasagana. Kaya nga, panghawakan ho natin yung John 15:7. No, if you remain in me and my words remain in you, you shall ask anything you wish, and it shall be given to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.